Hi friends! Alam niyo ba na merong itinuturo sa banal na kasulatan sa New Testament na bagong daan? Ito po ay masusumpungan natin sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10, ang talata ay 19. Tinatalakay ni Apostol Pablo ang ating bagong daan sa pamamagitan ng laman, ng katawan, ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Maaari na nating lapitan ang ating Panginoong Diyos ng diretsahan sa pamamagitan ng bagong daan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi sa Hebreo 10:19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He consecrated for us through the veil, that is His flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. Dahil daw po sa bagong daan, meron ho tayong paanyaya na kailangang tanggapin natin sang-ayon dito sa mga talatang binasa natin. Number 1, dahil may bagong daan, tayo ay lumapit. Ito po ang sabi sa verse 22, let us draw near. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos dahil may bagong daan. Dati po kasi hindi tayo makalapit sa Diyos. Nang magkasala si Adan at Eva, nagkaroon po ng barrier between God and man. Pinalay sila dun sa paraiso. Dahil po sa ating mga kasalanan, ay napahiwalay tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay lumapit na muli sa Kanya. Yan po ang paanyaya niya sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ngayon ho, pwede na tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat nauna na siyang lumapit sa atin. Number 2, dahil po meron ng bagong daan, tayo ay kumapit. Ito po ang sabi sa verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. So hindi lamang tayo lalapit, inianyayahan din tayo ng banal na kasulatan na tayo ay kumapit. Kakapit po tayo saan? Doon sa ating pag-asa na hindi tayo nag-aalinlangan sapagkat ang nangako ay tapat. May kinalaman sa pagkapit. Nilinaw yan ni San Pablo sa unang Timoteo 6:12. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ano daw po ang gagawin natin sa buhay na walang hanggan? Ating kapitan, ating panghawakan. Huwag po nating bibitawan. Yung iba po binibitawan ang buhay na walang hanggan dahilan lamang sa pansumandaling kaligayahan. O di kaya naman ay dahil dun sa mga kapatid natin na medyo may mga tantrums at mero kinatitisura natin, binibitawan natin ang buhay na walang hanggan. Dahil po sa bagong daan, tayo daw po ay kumapit ng mahigpit sa pag-asang ipinagkatiwala sa atin. And lastly, dahil sa bagong daan, hindi lamang tayo dapat lumapit, hindi lamang dapat kumapit, kundi tayo po ay magdawit. Ito po ang sabi sa verse 24 ng Hebrews chapter 10. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Nang tayo po ay lumapit at nang tayo ay kumapit, tayo daw po ay magdawit. Ano daw po ang gagawin natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kakilala? Huwag daw po nating kakaligtaan na idawit sila upang sila'y paalalahanan sa pagtitipon. Paalalahanan silang maging tapat. Paalalahanan silang magpatuloy sa kanilang lakbayin sapagkat lahat ng kumapit at lahat ng lumapit nagdadawit. Hindi naman pwedeng tayo lang yung nasibat, pinababayaan natin. Mapapahamak ang mga pinsan natin, mapapahamak ang mga kapatid natin, ang mga kapitbahay natin. Ang sino mang lumalapit, nagdadawit. Ito po ang sabi sa aklat ng Judas, Kapitulo 1, talatang 22.
At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan maging ang damit na nadungisan ng laman. Ang sabi po ni Apostol Judas, mga minamahal, ating agawin sila sa apoy. Magdawit tayo papunta sa langit. Dahil sa bagong daan, pwede po tayong lumapit, pwede tayong kumapit, at pwede tayong magdawit upang mas marami ang makaalam ng mabuting balita ng kaligtasan, because even now, we can live God's Word in this world.